Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action fantasy drama film na tinatawag na Exodus, Gods and Kings. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwentong ito ay naganap 3,300 taon na ang nakalilipas at itinuturing na isang totoong kwento mula sa Biblia. Ito ang kwento ng mga Hebreyo na naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Ngunit sa kabila ng mahabang panahong ito, hindi nila nalimutan ang kanilang lupang tinubuan at ang kanilang Diyos. At hindi rin sila nakalimutan ng Diyos. Sa loob ng 4 na henerasyon, sila ay naging mga alipin sa Ehipto, nagtatrabaho bilang mga manggagawa sa pagpapatayo ng malalaking palasyo at pag-ukit ng mga estatwa upang pagandahin ang lungsod. Ngunit sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, ang kanilang sariling buhay ay puno ng paghihirap. Nagsisimula ang pelikula sa isang palasyo na tinatawag na Memphis, kung saan may isang mahalagang pagpupulong na nagaganap. Iniulat na may isang hukbo na nakatayo sa hangganan dahil sa takot na maaaring umatake ang Ehipto. Sabi ng hari, ayokong sila ang unang umatake sa atin, kaya tayo ang mauunang umatake sa kanila. Ngunit bago magsimula ang labanan, isang manghuhula ang nagbigay ng babala. Batay sa mga palatandaan, sinabi niya na may isang general na nasa panganib ng kamatayan sa digmaang ito, at ang taong magliligtas sa kanya ang magiging hari balang araw. May 2 taong malapit sa hari, isa rito ay si Ramses, ang anak ng hari, at ang isa ay si Moses, na anak ng kapatid na babae ng hari, kaya sila ay magpinsan. Gayunpaman, mas pabor ang hari kay Moses dahil naniniwala siyang mas may kakayahan ito. Nagsimula na ang labanan, at sa isang kritikal na sandali, naligay sa panganib ang buhay ni Ramses. Ngunit agad na sumaklolo si Moses at nailigtas siya. Matapos ang digmaan, nalaman ng hari ang ginawa ni Moses. Naalala rin niya ang propesya na nagsasabing ang magliligtas sa general ay magiging hari balang araw. Sinabi niya kay Moses, alam kong hindi ka naniniwala sa mga palatandaan at hula, pero ako ay naniniwala. Ngunit nagtataka ako, paano ka magiging tagapagmana ko? Sumagot si Moses, hindi ko rin alam. Sabi ng hari, oo, sa ngayon, wala pang nakikitang paraan. Sa totoo lang, mahal ng hari si Moses, at ganoon din ang respeto ni Moses sa hari. Makalipas ang ilang araw, sa isang pulong sa korte, iniulat na nagkakagulo ang mga alipin sa lungsod ng Pithom. Iniutos ng hari kay Ramses na puntahan at siyasatin ang sitwasyon. Ngunit agad namang sumingit si Moses, huwag kang pumunta. Ako na lang ang pupunta. Hindi bagay na ikaw ang pumunta roon. Dahil sa pangyayaring ito, kasama ng propesya, unti-unting nagsimulang magduda si Ramses kay Moses. Gayunpaman, hindi pa niya ito tuluyang pinaniniwalaan. Pagdating ni Moses sa Pithom, nasaksihan niya ang matinding paghihirap ng mga alipin. Binalaan siya ng lokal na ministro na maaaring mag-alsa ang mga ito anumang oras dahil sa dami nila. Tumugon si Moses, ayos, gusto kong makausap sila. Inayos niya ang isang pagpupulong kasama ang mga nakatatandang Hebreyo at tinanong, ano ang gusto ninyong mangyari? Sumagot ang isang matandang lalaki, gusto naming makabalik sa aming lupa, ang Canaan. Ipinaliwanag ni Moses, nakarating na ako roon. Delikadong lugar iyon. Ang mga tribo roon ay mahuhusay na mandirigma. Kung pupunta kayo, hindi kayo mabubuhay. Tinanong ng matanda, ano ang pangalan mo? Sumagot si Moses, ikaw muna, sabihin mo ang pangalan mo. Ngunit iginiit ng matanda, ikaw ang mauna. Kaya't sumagot si Moses, sige, ako ay anak ni Bea, at ang pangalan ko ay Moses. Nang marinig ito, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Habang papaalis si Moses, sinabi ng matandang lalaki, ako si Nun. Maya-maya, humiling si Nun ng pribadong pagpupulong kay Moses. Doon, isiniwalat niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Sinabi sa iyo na anak ka ng isang general, pero hindi mo alam ang iyong tunay na pinagmulan. Sa totoo lang, ipinanganak kang isang alipin. Noong taon ng iyong kapanganakan, may propesyang nagsabi na ang ating tagapagligtas ay isisilang. Nang malaman ito ng hari, iniutos niyang patayin ang lahat ng sanggol na Hebreyo na isinilang sa taong iyon. Dahil dito, desperadong iniligtas ka ng iyong mga magulang. Ipinagkatiwala ka nila sa iyong kapatid na babae, na naglagay sa iyo sa isang basket at pinaanod ka sa ilog. Madalas dumalaw sa ilog ang anak ng hari, si Bea. Nang matagpuan ka niya, inampon ka at dinala sa palasyo. Ginawa ka rin niyang ampon ng isang nurse na, sa katotohanan, ay mismong tunay mong kapatid. Ngunit hindi niya kailanman ipinaalam ang katotohanan.
Nakinig si Moses at sumagot, magandang kwento. Ngunit hindi siya naniwala at umalis. Gayunpaman, may dalawang lalaking lihim na nakarinig ng kanilang pag-uusap. Samantala, ang matandang hari, na matagal nang may sakit, ay pumanaw. Dahil dito, naging bagong hari si Ramses. Ang dalawang lalaking nakarinig ng usapan ni Moses at Nun ay agad na nagulat sa ministro, na siya namang nagpahatid ng balita kay Ramses. Dahil dito, lalong lumalim ang pagdududa ni Ramses kay Moses. Sa puntong ito, si Moses ay nananatiling tagapayo ng hari at may mataas na posisyon sa kaharian. Matapos marinig ang kwento, ipinatawag ni Ramses ang nurse na nag-alaga kay Moses at tinanong, si Moses ba ang kapatid mo? Sumagot ito, hindi. Kinuha ni Ramses ang kanyang espada at binalaan ito, itatanong ko ito sa huling pagkakataon. Si Moses ba ang kapatid mo? Ngunit muli itong itinanggi ng nurse. Bago niya putulin ang kamay ng nurse, biglang lumapit si Moses at umamin, oo, kapatid niya ako. Dahil dito, ipinatapon si Moses mula sa kaharian. Kahit hindi pa rin lubusang kumbinsido si Ramses sa katotohanan ng kwento, nagpasya siyang palayasin si Moses upang alisin ang anumang posibleng banta sa kanyang trono. Bago umalis, nagpaalam si Moses sa kanyang ina at kapatid na si Miriam. Sa huli, inamin ng kanyang ina ang katotohanan. Oo, hindi kita tunay na anak, natagpuan kita sa ilog. Si Miriam ang tunay mong kapatid. Hindi namin ito ipinagtapat kahit kanino. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Moses. Hindi ito maaaring totoo. Sumagot ang ina niya, ngunit ito ang katotohanan. Sa matinding hinagpis, iniwan ni Moses ang lungsod at naglakbay sa isang malawak at tigang na disyerto. Tila wala ng pag-asa, at ang kamatayan ay nagbabadya. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay hanggang sa marating niya ang isang nomad-ikong tribo. Doon, nakatagpo siya ng isang balon kung saan may mga babaeng kumukuha ng tubig. Sa hindi inaasahan, dumating ang isang pangkat ng mga pastol at pilit na pinona ang kanilang mga alagang hayop sa pag-inom bago pa makakuha ng tubig ang mga babae. Lumapit din si Moses upang uminom, ngunit sinabihan siya ng mga pastol, hintayin mong matapos kami. Sa halip, hinugot ni Moses ang kanyang espada at itinutok ito sa kanila. Sa takot, nagsitakas ang mga pastol. Dahil sa ginawa niyang kabutihan, inimbitahan siya ng mga babae sa kanilang tahanan upang kumain. Sa kanila, isang babae ang agad na umagaw ng pansin ni Moses. Nagdesisyon siyang manatili sa tribo. Makalipas ang ilang panahon, pinakasalan niya ang babae at nagkaroon sila ng isang anak. Si Moses ay isang pastol, at 9 na taon na ang lumipas mula nang dumating siya sa lugar na ito. Ngunit hanggang ngayon, wala siyang pananampalataya sa Diyos. Sa kabila nito, ang kanyang asawa ay may matibay na pananalig. Tahimik na dumadaloy ang buhay ni Moses. Hanggang isang araw, dumating ang isang matinding bagyo. Ang kanyang mga tupa at kambing ay nagtakbuhan patungo sa isang bundok na tinatawag ng mga tao bilang bundok ng Diyos. Habang sinusundan niya ang mga ito, biglang bumagsak ang mga bato at lupa mula sa itaas. Natabunan siya at nawalan ng malay. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ang isang nag-aapoy na palumpong. Isang tinig ang tumawag sa kanya, Moshe. Pagkatapos, lumitaw ang isang bata sa kanyang harapan. Ang totoo, ang tunay na pangalan ni Moses noong ipinanganak siya ay Moshe. Sinabi ng bata, nakalimutan mo na ang iyong mga kababayan, ngunit sila ay naghihintay pa rin sa iyo. Bumalik ka sa Ehipto at tingnan mo ang kalagayan ng iyong mga tao. Pumikit si Moses, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa harapan na niya ang kanyang asawa. Ayon kay Moses, ang batang iyon ay Diyos. Nang ikwento niya ito sa kanyang asawa, sinabi nito, ang Diyos ay hindi isang bata. Sumagot si Moses, nakakita ka na ba ng Diyos? Kung oo, sabihin mo sa akin kung ano ang anyo niya. Ngunit sinabihan siya ng kanyang asawa, matulog ka na, sugatan ka pa. Dahil nga sa matindi niyang natamong pinsala, nagpahinga muna si Moses. Makalipas ang ilang panahon, muli niyang napanaginipan ang batang iyon. Ngayon, napagpasyahan niyang bumalik sa Ehipto. Pagdating niya roon, una niyang hinanap ang matandang lalaki na minsang nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Sa wakas, muling nagkita rin sila ng kanyang kapatid. Isang gabi, palihim na pumasok si Moses sa palasyo ni Ramses. Nang maramdaman ni Ramses na may ibang tao sa paligid, lumabas siya. Agad na inilagay ni Moses ang kanyang espada sa leeg ng hari. Ngunit sa halip na mataranta, ngumiti si Ramses at sinabing, mabuti at buhay ka pa. Sumagot si Moses, kaya mo ba nasabi yan?
Hindi ba't nagpadala ka ng 2 mamamatay tao upang patayin ako? Sa kanyang pananatili sa disyerto, 2 lalaki ang nagtangkang paslangin siya. Ngunit sumagot si Ramses, hindi ako ang may kagagawan yan. Marahil, ang aking ina ang nag-utos nyon. Sagot ni Moses, huwag mo siyang isisi. Pagkatapos, nagpatuloy siya, lalong lumala ang sitwasyon dito. Lalong nagdurusa ang mga alipin. Itinanggi ito ni Ramses. Hindi naman ganoon kalala. Sumagot si Moses, nakita ko mismo sa sarili kong mata. Kung sila'y pinagtatrabaho ng husto, dapat silang bayaran. Kung hindi mo kayang gawin iyon, palayain mo na lang sila. Ngunit mariing sagot ni Ramses, sila'y parang mga hayop. Kahit palayain natin sila, hindi nila malalaman kung paano mabuhay. At huwag kang magpapadala sa kanilang mga salita. Hindi natinag si Moses. Hindi ako naiimpluwensyahan ng kanilang mga salita. Tinanong ni Ramses, kung ganoon, kaninong salita ang sinusunod mo? Mabilis na sumagot si Moses, sa Diyos, at umalis siya. Maya-maya, nagsagawa ng isang pagpupulong sa palasyo ni Ramses. Doon, idineklara niya, itinutok ni Moses ang espada niya sa aking leeg at hiniling na palayain ang mga alipin. Nangangahulugan ito na tinakat niya ako. Wala na siyang karapatang mabuhay. Patayin si Moses. Agad na nagsimula ang mga sundalo sa kanilang paghahanap kay Moses. Ang sino mang tumangging sabihin kung saan siya nagtatago ay pinapatay, pati na rin ang kanilang pamilya. Samantala, si Moses ay nagtipon ng hukbo mula sa mga alipin. Tinuruan niya silang sumakay ng kabayo, gumamit ng busog at palaso, at makipaglaban. Sa paglipas ng panahon, handa na ang kanyang hukbo. Nagpasya silang takutin ang mga taga-Ehipto upang pilitin silang ipaalam kay Ramses na palayain ang mga alipin. Sinunog nila ang mga supply ng pagkain at sinunog ang mga bangka. Isang araw, muling lumitaw sa harapan ni Moses ang batang nakita niya sa bundok ng Diyos. Tinanong siya ni Moses, nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Sumagot ang bata, pinapanood kitang naliligaw ng landas. Sa paraan ng iyong pakikipaglaban, aabutin ka ng maraming taon, baka pa nga isang buong henerasyon. Matapang na sagot ni Moses, handa akong lumaban kahit isang henerasyon. Ngunit sagot ng bata, marahil, ako ang hindi handa. Pagkatapos, nagpatuloy ito, ngayon, wala ka nang kailangang gawin kundi manood. Habang kausap ni Moses ang bata, may isang lalaking nakakita sa kanya mula sa malayo, ngunit walang ibang tao sa harapan ni Moses. Ibig sabihin, ang batang iyon ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Kinabukasan, lumitaw ang malalaking buwaya sa ilog ng Ehipto. Inatake nila ang mga tao sa mga bangka at pinatay ang lahat ng isda sa ilog. Ang tubig ay naging pula, punong-puno ng dugo. Dahil sa kawalan ng malinis na tubig, natuyo ang mga pananim at namatay. Pagkatapos, nilamon ng napakaraming palaka ang buong kaharian. Nang mamatay ang mga palaka, sumunod naman ang dagsa-dagsang langaw, na naging dahilan upang maging imposibleng kumain ang mga tao. Hindi nagtagal, lumaganap ang isang nakamamatay na sakit sa buong lupain, pati na sa hari at reyna. Habang nakasakay sa kabayo, nagpadala si Moses ng mensahe kay Ramses. Lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Kung patuloy kang tatanggi, lalo pang lalala ang mga mangyayari. Kailangan nating magkasundo. Ngunit sa halip na makipag-usap, lalo pang pinahirapan ni Ramses ang mga alipin. Dinagdagan niya ang kanilang trabaho at pinagpapatay ang sino mang tumangging ipagkanulo si Moses. Nakita ng Diyos na hindi pa rin sumusuko si Ramses, kaya't lalo pang pinarusahan ang Ehipto. Namamatay ang lahat ng hayop, mga kabayo, baka, at kambing. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang puot ng Diyos. Bumagsak ang nagbabagang mga bato mula sa langit, sinundan ng isang napakaraming balang na samire sa lahat ng natitirang pananim. Ngayoy wala ng pagkain ang buong kaharian. Sa gitna ng lahat ng ito, nadama ni Ramses na malapit lang si Moses. Lumuhad siya sa harapan ng kanyang palasyo at sumigaw, "Moses, nandito ka ba? Kung may mangyari pang mas masama sa Ehipto, ipapapatay ko ang lahat ng batang hindi pa nakakalakad. Ilulunod ko sila sa ilog Nile, tulad ng dapat na nangyari sa iyo noon. Sinasabi mong ang Diyos mo ang may kagagawan ng lahat ng ito. Tingnan natin kung sino ang mananalo, ang Diyos mo o ako." Pumunta si Moses sa Diyos, at sinabi ng Diyos, "Alam kong hindi niya tayo pinakinggan, at narinig ko ang kanyang banta. Ngayon, may mas matindi pang mangyayari." Ayaw sanang dagdagan pa ni Moses ang paghihirap ng mga taga-Ehipto, dahil lumaki siya kasama nila. Ngunit sinabi ng Diyos, "Pagkatapos ng 400 taon ng pagkaalipin, gusto kong lumuhad sila sa harapan natin." Pagkatapos,
Inutusan ng Diyos si Moses, pumunta ka kay Ramses at sabihin mo sa kanya na kung hindi niya tayo pakikinggan bago lumubog ang araw, mamamatay ang lahat ng panganay na bata sa Ehipto. At ipag-utos mo sa ating mga tao na magkatay ng isang batang tupa at ipahid ang dugo nito sa kanilang mga pintuan. Dumating ang gabi, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang dilim ay naging liwanag. Minsan pang humarap si Moses kay Ramses at inilahad ang huling babala ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, tumanggi pa rin si Ramses. Habang papaalis, isang bagay lamang ang sinabi ni Moses sa kanya. Ingatan mo ang iyong anak ngayong gabi. Sa hating gabi, isang madilim na anino ang dumaan sa buong Ehipto at binalot ang kaharian. At sa ilalim ng anino, namatay ang lahat ng panganay na bata sa Ehipto. Kinabukasan, lumapit si Ramses kay Moses, hawak ang katawan ng kanyang sariling anak. Anong klaseng Diyos ang mayroon ka, na pumapatay ng mga bata? Tanong niya, puno ng galit at dalamhati. Sumagot si Moses, wala ni isang batang Hebreo ang namatay kagabi. Sa wakas, sumuko si Ramses at sinabi, umalis na kayo. Dalhin mo ang iyong mga tao at huwag na kayong bumalik kailanman. Iniwan ni na Moses at ng mga Israelita ang Ehipto magpakailanman, patungo sa kanilang lupang pangako, ang Canaan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsisi si Ramses sa kanyang naging desisyon. Dapat, ayon sa kanya, ay pinatay na lang niya si Moses at ang kanyang mga tao. Kaya naman, kasama ang 4,000 sundalo, sinimulan niyang habulin sila. Bagamat 4 na araw na silang nauna, mabilis na nakakahabol si Ramses dahil sa kanyang mga kabayo at kertela. Samantala, nakatanggap si Moses ng balita na si Ramses ay paparating. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga tao, magmadali tayo. Sa kanilang harapan ay may 2 landas, isa ay dumadaan sa bundok, at ang isa ay isang patag na daan. Pinili ni Moses ang daang bundok dahil hindi makakatawid doon ang mga karwahe ni Ramses. Habang sinusundan sila ni Ramses sa daang bundok, maraming kabayo ng kanyang hukbo ang nahulog sa mga bangin. Malaki ang nawala sa kanyang puwersa. Ngunit sa kabila ng lahat, nakahabol pa rin si Ramses at ang kanyang mga tauhan. Sa harap ni na Moses ay ang dagat, at sa likuran nila ay ang hukbo ni Ramses. Wala silang matakasan. Kaya't itinaas ni Moses ang kanyang tungkod, at sa gabay ng Diyos, nagsimulang umatras ang tubig ng dagat, lumilikha ng isang landas sa gitna nito. Tumawid si Moses at ang kanyang mga tao. Habang papatawid sila, pumasok rin si Ramses at ang kanyang mga sundalo sa gitna ng dagat. Ngunit nang halos makarating na sa kabilang panig ang mga Israelita, biglang bumalik ang tubig sa dati nitong anyo. Tumaas ang malalaking alon, kaya't nagmamadaling tumakbo sina Moses at ang kanyang mga tao. Samantala, nagsimula nang umatras ang hukbo ni Ramses, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makapagsagawa ng huling pag-atake si Ramses kay Moses, bumagsak ang dagat at nilamon ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nalunod ang kanyang buong hukbo. Ngunit sa kabila ng lahat, parehong nakaligtas si Ramses at si Moses. Ligtas na ngayon sina Moses at ang kanyang mga tao, ngunit mahaba pa ang kanilang paglalakbay patungo sa Canaan. Ngunit bago ang lahat, bumalik muna si Moses sa kanyang tahanan, kung saan naghihintay ang kanyang asawa at anak. Sa kanilang muling pagkikita, napuno ng pananampalataya si Moses sa Diyos. At sa wakas, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa lupang ipinangako sa kanila, ang Canaan. Sa buong paglalakbay, madalas maramdaman ni Moses na kasama pa rin nila ang Diyos. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.